Huwag kang maingay. Kailangan pang gumising ng maaga bukas para pumasok sa trabaho. Mahal, nandito na tayo? Bastos. Nababaliw ka na ba? Ang paligid na ito, ang mga taong ito, baka nakidnap ako. Tama, mukhang mga binatang hindi kayang mag-asawa. Tumigil ka diyan. Ano ako, tanga? Jong Wan Kiao. Abala ako. Papatayin kita, walang hiya ka. Salamat sa inyong dalawang bayani sa pagtulong. Balang araw, babayaran ko ng malaki ang utang na loob ko. Kayang-kaya mong tiisin ang tulad ni Wang Erzai? Ngayon, puputulin kita para sa kuya ko. Si Aoyu eh. Pakawalan mo muna. Hindi? Hoy, Xiao Yue, mukhang nagkakamali ka. Hindi ko kilala si Wang Erzai. Xiao Yue. Meng Shizhou. Para lang hindi sumama sa amin sa probinsya. Ang tulad ni Wang Erzai, kayang-kaya mong tiisin. Ano ba ang problema sa kuya ko? Kahit na mayaman si Wang Erzai at medyo romantiko, di naman masama ang kuya ko. Halimbawa? Magandang balita. Hindi ako nakidnap. Masamang balita. Napunta ako sa isang short drama na napanood ko na. Ang orihinal na katawan, para lang hindi sumama sa bida sa probinsya, ipinagbili pa ang sarili. Sa huli, naghiwalay sila at napangasawa ang palamunin na si Wang Erzai. Nang sawa na siya, ibinenta siya paakyat ng bundok. At sa huli, namatay siya sa pagpapahirap. Ang saklap. Ang saklap talaga. Kung gusto mo talagang maghiwalay, edi, Hindi! Anong sinisigaw mo? Hindi. Anong sinisigaw mo? Ako. Bigla na lang akong nalungkot. Kahit ano pa ang mangyari, ang importante, mabuhay muna tayo. Ayoko maghiwalay. Halika na, mahal. Uuwi tayo at bibigyan kita ng 2 anak para mas masaya. Hindi na tayo maghihiwalay. Ano na namang kalokohan ang gagawin mo? Kiao, napagkasunduan na natin to, di ba? Hiwalayan mo siya, tapos pakasal ka sa akin. Sisiguraduhin kong hindi ka mapapadala sa probinsya. Paninirang puri. Mahal? Sinisiraan niya ako. Alam kong ayaw mong mapadala sa probinsya. May naisip na akong paraan. Hindi mo kailangang ganyanin ang sarili mo. Gusto na gusto ko. Mag-asawa tayo, iisa tayo. Paano tayo maghihiwalay? Gusto mo talaga? Sa akin, iba ang sinabi mo. Meng Shizhou, tingnan mo muna kung ano ito. Ito ay kasing laki ng ulo. Siya ba ay nasisiraan na ng ulo? Hindi sira ang ulo. Nagising na sa katotohanan. Mahal, napalayo tayo ng ganito bago nagkita. Mas alam ko kaysa kanino man kung gaano kakahalaga. Ikaw? Kung gusto mo, magpatuloy tayong magkasama at mamuhay ng maayos. Ang mga nangyari noon, hindi na natin pag-uusapan. Kuya, niloloko ka niya. Salamat. Sa playlist ko, Kuya, huwag kang maniwala sa kanya. Uwi na tayo. Naghihintay ang mga magulang natin. Kuya, hindi. Manloloko siya. Sino? Tulungan niyo ako. Si Wan Kiao, kanina pa siyang naglilibot dyan sa loob. Mukhang may hinahanap. Baka nga nilalason niya tayo. Xiao Yue, magkakapamilya tayo. Huwag kang magsalita ng ganyan. Xizhou, totoo bang sasama si Wan Kiao sa atin sa probinsya? Totoo ba yon? Gusto ko pa ring maniwala sa kanya, isang huling pagkakataon. ang hirap-hirap talaga ng pamilya ng mga Meng. Wala man lang disenteng pagkain. Magluluto muna ako para sa kanila, para gumanda ang samahan namin. Wan Kiao, Wag.
Gusto ko lang. Gusto mo na namang magpakamatay? Kung gusto mong mamatay, huwag dito sa kusina namin. Xiao Yue, huwag ka nang magsalita. Jongwan Kiao, hanggang kailan ka pa ganyan? Gusto ko lang magluto. Magluto? Magluto? Mabuti yan. Wan Kiao, magluluto ka talaga? Oo, pero itinago ninyo ang mga kutsilyo. Ang mga gulay na ito, ginawa ko ito nang walang kagamitan. Eh kasi naman, sobra-sobra ang ginawa mo noon. Anong ginawa ko noon? Ayaw kong pumunta sa probinsya. Kung hindi ninyo ako papayagang makipaghiwalay at manatili sa lungsod, dito na lang ako mamamatay sa bahay ninyo. Wag, bumaba ka. Mga Meng, kung ayaw ninyong mabuhay ako ng maayos, uunahan ko na kayo at lalason. Noon, marami nga akong ginawa ano. Nakalimutan mo pa? Kiao Mei, Dinala mo pa rito sa bahay ang kabit mo. Ano na naman ang kailangan mo? Gusto mo na naman masaktan? Kiao Mei, yung nangyari kahapon, hindi ako nag-isip ng maayos. Mahiyain talaga kayong mga babae. Sa loob ng kotse, hindi talaga bagay. Zhongwan Chao, may lugar pa pala sa pakikipagkalantari. Mali ang pagtingin ko sa'yo. Xiao Yue, huwag kang magsalita ng ganyan. Masama ang salita ko? Ang ginagawa ni Zhongwan Chao, hindi ba mas masahol? Hindi. Hindi talaga ako nakikipagkalantari. Tama, ako at si Kiao Mei, tunay na nagmamahalan. Kiao Mei, tingnan mo, ito yung ibinigay mong pandangal sa akin. Araw-araw ko itong suot. Jongwan Kiao. Yung pera sa bahay, kinuha mo lahat tapos binili mo lang ng relo para sa kanya. Bumili nga ako ng relo. Hoy, ikaw. Halika rito sandali. Kiao Mei, yung nangyari kahapon, hindi kita sinisisi. Basta makipaghiwalay ka agad sa kanya, papayagan pa rin kitang manatili sa lungsod. Ang relong ito, sa'yo pa lang. Punong-puno na ng dumi. Bayaran mo ang depreciation. Kunin na lang natin ang 20%. Ibigay mo na lang ang pera sa asawa ko. Bayaran mo. Sinabi mo ng pandangal ito. Eh di malamang ibinigay ko to sa asawa ko. Ngayon ibinalik mo. Ituturing na lang naming nagkusa kang umamin. Magbayad ka ng pera, tapusin na natin ito ng pribado. Ito ay pandangal nating dalawa. Kung ikaw at ako ang nagmamahalan, bakit ikakasal ka sa iba? Mukhang ang utak mo'y sinakop na ng taba. Hindi lang pangarap mo ang malaki. Ang itsura mo pa ay... Siya na nga. Ikaw mismo ang nagbigay nito sa akin. Sino ang nakakita? Ikaw, Magnanakaw ka. Magnanakaw ka. Hindi nakakahiya ang umamin ng pagkakamali. Pero kung ipagkakaila mo pa rin, ire-report na kita sa pulis. Zhongwan Kiao. Ayaw mo na yata manatili sa lungsod, di ba? Kung ang lungsod ay puno ng mga tulad mo, wala rin namang saysay na manatili. Sige, huwag kang magsisisi. Teka, Nagbago na ang isip mo? hindi mo pa binabayaran. Gusto mong umiwas sa bayad? Honey, tumawag ka ng pulis. Tumawag ng pulis. Ipakulong siya para ang mga magiging anak niya ay hindi makapasok sa gobyerno. Sige, ang tindi mo. Tatay, nanay, ito yung pera ha. Kay Shizo na lang ito para makabili kayo ng pampalakas bukas. Dalhin natin to pagpunta natin sa probinsya. Parang, talagang iba na siya. Mabait kang bata. Kung ganyan ang nasa puso mo, ang pamilya namin ay hindi ka pababayaan. Nanay, dati, ako yung pasaway. Mula ngayon, magiging mabuti akong kasama ninyo sa buhay. Mabuti naman talaga ang trato ng pamilya ni Meng sa dating ako. Dati, wala akong magulang. Kaya, hindi ko naranasan ang pagmamahal ng pamilya. Ngayong may pamilya na ako, gagawin ko ang lahat para maging maayos ang buhay. Sino nagsabing maghihirap tayo sa probinsya? Ang hirap talagang lakarin ng daan dito sa bundok. Hindi na ako makakaya. Marte, Kuya Zisho.
Anong ginagawa mo rito? Narinig kong nagpunta kayo sa probinsya, kaya nag-apply din ako. Nauna pa nga ako sa inyo, ng ilang araw. Kuya Zisho, nauuhaw ka na siguro. Oo, nauuhaw nga ako. Kaibigan mo, ang bait naman. Ito si Kauna. Dati naming kapitbahay. Ikaw na. Haayusin ko lang. Siya ba yung kapitbahay na kasabay mong lumaki? Parang kapatid mo? Ikaw na. Yung cow na parang kay Kaw-Kaw. Tapos yung na parang naku. Ate Wan Jiao, yung nanapambabae. Naku, talo na. Kakadating ko lang, nakita ko na agad ang bida. Paano na to? Hindi mo masasabi to. Maganda nga talaga ang bida. Mabait pa. Nag-apply pa sa probinsya para kay kuya. Talagang maganda ang puso't katawan. Kuya Zisho, ikaw siguro si Ate Wang Kiao. Mukhang hindi makakatiis ng hirap. Kaya pala, ayaw talagang pumunta. Ah, biro mo. Pihasa ka sa pagsasabi ng kabaliktaran. Ngayong pagkakataon, si Wan Kiao ang kusang loob na sumama sa amin. Gusto rin niyang makatulong sa pagpapaunlad ng kanayunan, kahit konting ambag lang. Tama, pero mas importante, para samahan ang aming siksisyo. Kung hindi, walang mag-aalaga sa kanya. Hindi ako mapapanatag. Ngayong nandito na ako, hindi ba ako ang mag-aalaga sa kanya? Natatakot lang ako. Ate Wang Kiao, baka pagdating mo sa probinsya, hindi ka makaangkop sa buhay. Sa halip, si Kuya Zisho pa ang mag-aalaga sa'yo. Ito'y isang deklarasyon ng digmaan. Oo nga. Ang tagal na naming naglakad. Wala nang pakiramdam ang paa ko. Xijo, pasensya na. Ikaw na ang bahala sa akin. Kung may nararamdaman kang hindi maganda, sabihin mo na lang. Mag-asawa tayo. Wala namang pasensya diyan. Salamat ha, mahal. Hoy, ikaw. Ayos ka lang ba? Kaibigang Kao? Maraming bato sa baryong ito. Kailangang mag-ingat. Mahilig ka man sa hirap. Huwag kang maghanap ng hirap kung wala naman. Salamat sa paalala. Para sa serbisyo ng bayan. Tara na tayo. Huwag nating patagalin ang mga magulang. Alis na kami. TSK. Nakarating na rin sa wakas. Lugar na di kayang hanapin ng mga kaaway. Nahanap natin. Gaano nakatagal tong bahay na walang nakatira? Ang kapal ng alikabok. Ngayon mo lang na-realize na nagkamali ka? Huli na ang lahat. Hindi ako nagsisisi. Napakasimple naman ng lugar na to. Hindi komportable para kay nanay at tatay. Ayos lang. Galing naman kaming probinsya. Masasanay din kami. Ikaw lang ang nahihirapan. Hindi naman ako nahihirapan. Huwag kang mag-alala. Mamaya, ayusin ko na lang tong bahay. Kahit hindi kasing ganda sa lungsod, pwedeng-pwede pa rin tayong tumira dito. Gwapo pa, marunong pang magtrabaho. Hindi ako nagkamali sa pagpili ng asawa. Wan Xiao. Wan Qiao, kainin mo to. Mahirap tunawin ang puto. Ikaw na ang kumain. Ayoko. Mahina ang tiyan ninyong dalawa. Kayo na lang po ang kumain nito. Ayaw namin yan. Ikaw na ang kumain. Bigyan na lang si Xiao Yue. Ikaw na lang ang kumain. Ang payat-payat mo. Kumain ka ng marami. Para di ka mapagod sa trabaho. Itong batang to, matigas ang salita, pero mabait naman ang puso. Napakabuti sa akin ng pamilya ni Meng. Sisiguraduhin kong mabubuhay sila ng maayos. Itay, Inay, Xijo, Xiao Yue, huwag kayong mag-alala. Mag-iisip ako ng paraan para kumita, para mabuhay tayong lahat ng maayos. Mabuti naman. Madali lang sabihin. Kumita. Hindi yan madali. Mahirap talagang kumita ng pera. Pero 1980s na ngayon, puno ng mga oportunidad. Pinakamagandang panahon. Kahit maraming oportunidad, kailangan pa rin ng puhunan. Kailangan nating magbenta ng mga produktong lokal. Pero hindi maganda ang kalidad ng lupa dito. Mababa ang ani. Ano kaya ang pwedeng ibenta? Pagod ka na ba sa pagtatrabaho? Halika, magpahinga ka muna. Ako na ang bahala. Okay lang ako. Tama. Delikada ka. Ako na lang at si Kuya Zisho ang gagawa dito. Bakit nandito ka na naman? Tulong.
May nahulog sa ilog. Sasama rin ako, Zisho. Kung gusto mong magtrabaho, gawin mo ng maayos. Titingnan ko. Juicy. Ayos ka lang? Anong ginagawa mo sa tabi ng ilog? Delikado yon. Okay ka lang ba? Inay, ang tagal ko nang hindi nakakakain ng karne, kaya gusto kong humuli ng isda. Isda. Maganda ang kalidad ng tubig sa ilog na ito. Kadalasan, pagod na ang mga tao sa pagtatanim. Wala na silang lakas para manghuli ng isda. Kaya naman, nagresulta ito sa magandang ecosystem ng ilog. At sa orihinal na kwento, nabanggit na sa bayan na malapit sa baryo, may mga hotel na binuksan. Tiyak na may pangangailangan sila sa isda. Wan Qiao, anong tinitingnan mo? Xijo, marunong ka bang gumawa ng lambat? Oh. Hindi pwede. Masyadong maliit ang lambat na ito. Pwede bang gawing mas malaki? Kahit man lang doble ng laki nito? Pwede bang tumigil ka na sa paggulo? Una pa lang, konti lang ang lubid sa bahay. Hindi sapat? Wan Qiao, konti lang tayo sa bahay. Hindi naman tayo makakakain ng maraming isda. Ang lambat na ito, sapat na. Hindi pwede. Una pa lang, wala tayong sinulid para sa lambat. Kaya mababa ang tsansa ng tagumpay. Kailangan lang nating gawing malaki para manalo sa laki ng sako. Sige. Kung gayon, gawin nating mas malaki ito. Kuya, bakit ka naman sumasabay sa kalokohan niya? Oy, Hay naku anak, paano mo nasabi yan sa iyong manugang, Wan Qiao? Ang tatay mo, marunong ding gumawa ng lambat. Mamaya, papagawa ko siya kasama ni Shizo para gumawa. Matatapos agad yan. Siya? Hay naku anak. Xijo, may isda na sa lambat. Bilis, bilis, hilahin ang lambat. Huwag! Huwag! Konti pa ang isda. Kung hihilahin natin ngayon, mangangamba ang ibang isda. Akala mo ba ganon kakatanga ang mga isda? Katulad ng kapatid kong si Xijo, na naghihintay lang na mahuli? si Aojoy. Siyempre, hindi naman kusang lalapit ang mga isda. Kaya, kailangan nating mag-pain. Magpain. Ano ibig sabihin noon? Ibig sabihin, gagawa tayo ng lugar na komportable para sa mga isda, para gusto nilang manatili doon. Napakamahal ng tinapay na ito. Ipapakain mo pa sa isda? Ito ang pain. Kahit hindi ito gaanong kaakit-akit, ito na ang pinakamagandang bagay na kaya naming ialok. Basta maayos ang pagpapain, siguradong maraming isda. Ayoko. Wan Qiao. Pwede bang darak na lang ang gamitin natin? Hindi pwede. Kung ayaw mong magtaya, hindi ka mananalo. Chijo, huwag kang mag-alala. Sinisiguro ko, makakakuha ako ng mas maraming tinapay, hindi? Mas maraming karne ang ibabalik ko. Hindi pwede. Jong Wan Qiao, sobra ka na. Ako, sasabihin ko ito kina mama at papa. Paalisin kita sa bahay namin. Xiao Yue. Wang Qiao. Tingnan ko muna si Xiao Yue. Huwag mong isipin ang sinabi niya. Xiao Yue. Huwag kang mag-alala. Gagamitin ko ang mga tinapay na ito para makakuha ng mas maraming yaman para sa inyo. Wang Qiao. 3 araw na tayong nagpapain. Kailan tayo hihila ng lambat? Mukhang ngayon na, kapag kumakain na ng tinapay ang mga isda, pwede na nating hilahin. Sana, maganda ang resulta. Zisho. Bakit nandito na naman siya? Kuya Zisho, narinig ko, mahilig magpakain ng isda si Ate Wang Qiao nitong mga nakaraang araw. Yung mga tinapay sa bahay, ay dinadala niya para pakainin sa mga isda. Nag-aalala ako baka hindi ka mabusog. Kaya nagtabi ako ng ilang pirasong tinapay para sa iyo. Hindi na kailangan. Ang pamilya namin ay hindi naman ganoon kahina para magutom. Ang mabusog ay hindi nangangahulugang masarap ang kinakain. Tanggapin mo na ito. Huwag mong ipag-alala ang mga taong nagmamalasakit sa iyo. Tama si Ziking Tao. Kung gayon, hindi na ako magpapakipot. Hindi ko hahayaan na mag-alala ang Shizo na nagmamalasakit sa akin. Hindi naman para sa iyo iyon. Hindi mo pala alam. Ang ibinigay mo ay pag-aari na naming mag-asawa. Magkasamang
Ari-arian. Ate Wang Kiao, kung dadalhin mo ang buong pagkain ng pamilya para magwalang bahala, wala akong pakialam. Pero si Kuya Zisho ay may trabaho, hindi siya dapat magutom. Huwag kang mag-alala. Ang ginamit ko ay ang sarili kong bahagi ng pagkain. Hindi ko kayang pabayaan na magutom ang Shizu namin. Ayos lang, basta masaya ka, okay lang sa akin ang lahat. Kuya Zisho, kung palalayasin mo siya ng ganyan, ikaw lang ang talo. Ikaw lang ang talo. Maaga na ang oras. Hulugin na natin ang mga isda. Ang dami. Hindi na sayang ang pagod natin. Wang Xiao, Heto na ang sinigang na isda. Nanay, tatay, tikman ninyo. Halika, kain ka rin. Maupo ka, kain. Wan Kiao, masarap. Masarap, diba? Paano naging ganito kagaling ang pagluluto mo? Kailan mo natutunan? Dahil lumaki akong walang magulang, natuto akong gumawa ng maraming bagay. Kain na kayo. Kahit na marami tayong nahuling isda, dahil sa kondisyon ng pag-iimbak dito sa probinsya, mabubulok lang yan sa loob ng ilang araw. Ayos lang. Bukas, itatayo ko ang mga isdang ito para maging tuyong isda. Matagal pa natin yan makakain. Huwag na. Inay, nitong mga araw na ito, ipagbibili ko ang mga isdang ito ng lahat-lahat. Yung perang kikitain ay iaalay ko sa inyong dalawa. Mabuti, mabuti. Puro salita lang. Anak naman, Huwag kayong mag-alala. Dahil pamilya tayo, hindi ako magsasabi ng hindi totoo. Wan Qiao, ang mahal naman dito sa restaurant. Baka kulang ang dala kong pera. Uuwi muna ako, para kumuha. Hindi tayo dito para kumain. Eddie, Magbebenta tayo ng isda. Amo, pwede bang hiramin ang kusina ninyo? hindi ba tayo dito para magbenta ng isda? nene, restaurant ito. Hindi pa hihiram ang kusina. Galing kaming probinsya. Hindi sanay ang asawa ko sa pagkain dito. Gusto lang niyang makakain ng lutong bahay namin. Hindi libre ang paghihiram. Magbabayad kami. Magbabayad kami. Hui, Amo. Kiao Mei. Ikaw na naman. Dati pa, sinabihan na kitang sumama sa akin. Ayaw mong makinig. Ngayon, tingnan mo, nasa probinsya ka na. Wala ka pang lugar para magluto. Kahit walang lugar para magluto, mas mabuti na yon kaysa makita ang mukha mo at mawalan ng gana kumain. Huwag kang magmatigas. Ang 2 pisong ito, siguro 1 linggong panggastos na ninyo yan, di ba? Ganito na lang. Halikan mo ako. Sagot ko na ang pagkain ninyo. Hoy, ikaw! Siya, ipikit mo ang mga mata mo. Wan Qiao, Masarap ba ang halik? Niloloko mo ako. Amo, ang tindahan mo, kahit sino na lang ba ang pinapapasok. Kung ngayon, hindi mo sila papalayasin, hindi na ako babalik pa. tindahan ko ito. Ang pagpapapasok ay ako ang masusunod. Mga tulad mong nanlalait ng babae, hindi na namin kayo tatanggapin sa tindahan namin. Ang mga estudyanteng pumupunta sa probinsya ay para maglingkod sa bayan. Dapat tulungan ko kayo. Nandyan ang kusina. Gamitin ninyo ng walang problema. Salamat, amo. Heto na ang isda. Boss, subukan mo rin ang isda na ginawa ko. Hindi na kita aabalahin. Mag-asawa, kain kayo ng dahan-dahan. Halika, May iba pa ba? tikman mo nga. Espesyalidad ito ng aming bayan. Susubukan ko nga. Ang sarap naman! Nene,
ang galing mo talaga magluto. Naisip mo na bang magtrabaho dito bilang chef? Bigyan kita ng 50 bawat buwan? Isang putahe lang ang alam ko. Kung gusto mo, ang recipe na ito, maaari kong ibigay sa iyo. Naku, nahihiya naman ako. Pwede ko namang bilhin. Huwag kang magmadali. Ibibigay ko sa iyo ang recipe, pero may kondisyon ako. Ang sinigang na isda na ito, napakahalaga ng kalidad ng isda. Swerte no? Sa aming nayon, may magagandang klase ng isda, kaya ibibigay ko sa iyo ang recipe. Pero ang isda, dapat galing sa akin. Ikaw naman bunso, magaling ka talagang negosyante. Sige, bibilhin ko ng 80 sentimos bawat kilo. Pero ang recipe mo, sa akin lang dapat ibenta. Walang problema. Wang Xiao, ang galing-galing mo. Medyo, hindi na kita nakikilala. Kaya, kilalanin muli natin ang isa't isa. Kumusta? Ako si Zhong Wanqiao. Zishu, namili kayo. Oo, sigzijo namin. Marami siyang binili para sa akin. Wang Qiao, ang buhay sa probinsya, hindi naman mayaman. Hindi ka dapat gumastos ng ganyan. Nagkakamali ka, ang perang ito, galing sa pagbebenta ni Wang Qiao ng isda. Gusto talagang gumastos ni Shijo para sa akin. Hindi ko mapigilan. Hindi na kita kakausapin. Uwi na kami para kumain ng masarap. Nagbebenta ng isda. Ang konti lang ng isda, nabenta pa ng mahigit 100. Wan Qiao, yung perang kinita ninyo, sa inyo na lang gastusin. Huwag na kayong bumili ng kung ano-ano para sa amin. Tama ang sinabi ng nanay mo. Sa inyo na lang yan. Hindi pwedeng ganoon. Simula pa lang ito. Sa hinaharap, mas marami pa tayong kikitain. Tara, pasok na tayo. Wang Qiao, kanina, bakit mo ako pinigilang sabihin kay Kao na yung tungkol sa pagbebenta natin ng isda? Huwag ipagkalat ang yaman. Ang pagpapayaman, mas nakakainggit talaga sa iba. Kaya tayo, dapat maging mapagkumbaba. Sige, susundin kita. Shijo, anong ginagawa mo? Electric motor. Masyadong mabagal ang pangingisda gamit ang lambat. Nakakapagdaloy ng kuryente ang tubig. Kaya tayo, gagamit ng electric fishing, tiyak na mas mapapabilis ang trabaho. Pag-uwi na lang natin pag-usapan. Shijo, alam kong gusto mong gumaan ang trabaho ko. Ang ginawa mong motor, ayusin naman talaga. Pero hindi natin pwedeng gamitin. Bakit? Paano kung may tao sa tabi ng ilog habang tayo ay ng electric fishing, maaari itong ikamatay ng tao. Ako. Hindi ko naisip yon. Wan Qiao. Buti na lang masinop kang mag-isip. At saka, hindi tayo pwedeng manghuli ng walang habas. Kung hindi, ang mga isda sa ilog ay maubos agad. Kailangan nating iwanan ang maliliit na isda at ang mga babaeng isdang mangitlog. Sige. Kaya mamayang gabi, kapag gumagawa kami ni tatay ng lambat, huwag nating gawing masyadong masinsin. Ang talino talaga ng asawa ko. Isang sabi lang, nakuha mo agad. Maaga na. Magpahinga ka ng maaga. Ang dali-dali palang lokohin. Pangingisda lang naman yan. Kaya mo, kaya ko rin. Zhong Wanqiao, lumabas ka, Zhong Wanqiao. Sino yan? Maaga pa lang, maingay na. Siya ang nakuryente kay Kuya Dazwang. Anong pinagsasasabi mo? Ang anak ko, kagabi ay naligo sa ilog, tapos nakuryente ng asawa mo. Bigyan mo ng paliwanag ang anak ko. Ha? Hindi ah. Ate, kahapon, tulog lang ako sa bahay buong araw. Baka nagkakamali ka. Natutulog. Oh, Kasama ko si Wan Xiao kahapon. Hindi siya pumunta sa ilog. Imposible, Kuya Zishu. Huwag mo na siyang ipagtanggol. Siya lang ang mangingisda sa buong baryo. Kung hindi siya, sino pa? Siyempre, siya ang nangisda ng patago. At aksidenteng nakuryente si Kuya Dazwang. paano niya nalaman na may motor ako? Mukha ka namang masamang tao. Siyempre, siya yun. Nawala ang motor. Nawala ang motor. Kung talagang sinasabi ninyong ako ang may gawa, tumawag na lang tayo ng pulis. Mabuti yan. Tumawag ng pulis. Tumawag ng pulis. Tumawag. Wang Qiao. Hindi natin maipaliwanag. Ate Wanqiao, kahit gaano ka kagustong kumita,
Hindi mo dapat ikinamatay ang iba. Ang anak kong si Dazwang. Kapag may nangyari sa kanya, papatayin kita. Nanay Daz Huang, pakinggan mo muna si Wan Xiao. Gumawa kami ng motor para tingnan kung makakapagkabit kami ng kuryente sa bahay. Sa ganito, makakapagkabit din kami ng kuryente para sa buong baryo. Hindi para mangisda gamit ang kuryente. Hindi para mangisda, eksakto. Ate Wang Kiao, nangyari na ang lahat. Kahit anong pagdadahilan mo, wala nang saysay. Oo, araw-araw akong nangingisda nitong mga nakaraang araw. Pero, lambat lang ang gamit ko. Tama? Lambat lang ang gamit ng anak naming si Wan Chao sa pangingisda. Lambat lang talaga ang gamit niya. Ikaw naman, paano mo nalaman na may motor kami sa bahay at na pwedeng gamitin sa pangingisda? Ako, dumaan ako sa bahay niyo kagabi. Nakita kong gumagawa ng gamit si Kuya Zisho. So wala ka pala sa bahay kagabi? At alam mo rin ang tungkol sa motor na yon, Anong? Anong kinalaman ko doon? Eh di magreklamo tayo sa pulis. Narinig ko kasi ngayon, ang mga pulis ay nakakakuha na ng ebidensya mula sa fingerprint. Si Xijo ang gumawa ng motor, kaya siguradong may fingerprint siya doon. Pero hindi ko hinawakan ang motor. Kaya kung sakaling may makuha na fingerprint, bukod kay Xijo, ang taong yun ang salarin. Huwag kang magsalita ng ganyan. Subukan nating Xijo, magreklamo tayo sa pulis. Huwag. Huwag tayong magreklamo sa pulis. Kao Jiching, bakit hindi pwedeng magreklamo sa pulis? Bakit? Takot siya kasi may ginawang masama. Ay, maalinsangan sa gabi sa tabi ng ilog. Maraming putik. Katulad nang nakadikit sa sapatos ni Kao Jiching, pareho sila. Matagal na to. Nadikit lang ng hindi sinasadya. Matagal na. Napakainit ng panahon. Tutuyo ang putik sa loob ng isang umaga. Pero basa pa rin sa sapatos. Malinaw, nakagabi lang nadikit. Kau, itinuring kitang kaibigan, pero ano ang nangyari? Ninakaw mo ang motor ko para manguryente ng isda. Nasaktan ang tao, at isinisi mo pa kay Wan Kiao. Nakakalungkot ka. Kuya Zisho, ayoko lang kasing makita kang nahihirapan. Gusto kitang tulungan. Inamin mo? Narinig ninyong lahat yan. Wala itong kinalaman sa pamilya namin. Pero, ang motor ay talagang gawa ng pamilya namin. Tia, ito pong 20 piso. Ibigay ninyo kay Kuya Daswang para bumili ng pampalakas. Bahagi ito ng aming pakikiramay. Babae, nagtiwala ako sa'yo. Pero sinaktan mo ang anak ko. Papatayin kita. Wan Tiao, kain ka na. Hindi ako gutom ngayon. Iwan mo na lang dyan. Malinaw na ang lahat. Narinig ko, ipinadala rin si Kauna sa bukid. Malamang hindi na siya babalik. Kumain ka muna. Bukas, maghahatid pa tayo ng isda. Itong isda, hindi na natin ipagbibili. Bakit? Ngayon, alam na ng lahat na kumikita sa pagbebenta ng isda. Pagkatapos, dadami ang magbebenta ng isda. Mabilis lang maubos ang isda. Pero may kontrata tayo sa tindahan. Sa atin lang sila bibili ng isda. Hindi mabebenta ng iba. Kaya natural, hindi na sila magbebenta. Iyon ang nakakatakot. Kung lahat ay kikita, hindi naman masyadong nakakatakot. Pero kung tayo lang ang kikita, pagtagal, hindi ba sila maiinggit? Ang nangyari ngayon ay isang magandang babala. May punto ka. Sige, susundin kita. Pag naghatid tayo bukas, sasabihin natin sa amo. Mula ngayon, hindi na tayo maghahatid. Si. Ate, Maganda naman talaga ang kalidad ng isda mo. Sayang kung hindi mo na ihahatid. may panahon din ng paglaki ang isda. Uminom ka. Ang tamis. Karamihan kasi, dadalhin ng mga bata para kumain. Kaya, pinalitan ko itong tubig ng honey water para ring maakit ang mga bata. Honey water. Ate, meron ka bang gatas at tsaa? Meron, Pwede bang iramin ang kusina mo? Tikman mo. Ito, ang bagong imbento kong milk tea.
May amoy ng tsaa, hindi mapait. May amoy pa ng gatas. Sayang, nagmamadali. Kung hindi, yung pearl na gawa sa malagkit, ilalagay ko sa loob. Mas gugustuhin ng mga bata. Xiao Xiao, ibinibili mo ba ang recipe mo? Tama ka, napakasarap nito. Kung magbubukas ka ng sarili mong tindahan, malaki ang kikitain mo. Ibigay ko na lang sa'yo. Dati, nakita ko sa likod ng bundok ng barangay, may taniman ng tsaa. Maganda ang kalidad ng mga dahon ng tsaa. Matagal siguro itong magagamit. Parehong patakaran pa rin. Sa akin lang dapat kukuha ng tsaa. Kung magbebenta ng maayos, maghahanap ako ng paraan para makakuha ng supply ng gatas. Pagdating ng panahon, Gets ko. Eksklusibong pakikipagtulungan. sandali lang. Ibibigay ko sa'yo ngayon ang recipe ng pearls. Mas masarap ang lasa kapag idinagdag sa milk tea. See ya. Ano to? Ang sarap. Wan Chow, ikaw rin ba ang nakaisip nito? Milk tea? Ito ang bagong proyekto na pinagtutulungan namin ng restaurant. Kailangan lang nating magtiyaga. Pagkatapos ng trabaho, samahan niyo akong mamitas ng tsaa. Puro ka na lang kalokohan. Pagod na ako sa trabaho araw-araw. Magtatrabaho pa. Xiao Yue, kung ikaw. Ay nako, nakakainis. Matutulog na ako. Bukas, mamimitas tayo ng tsaa, di ba? Ikaw. Samahan ka namin. Nandito na. Pagod na ako. Ang dami na nating napitas. Kasama na yung isang basket na naiwan sa bundok. Sapat na siguro yon. Hindi pa sapat, kailangan pang iprito ang mga pinitas na dahon ng tsaa. Kakaunti lang ang mabubuo mula sa mga basket na ito. Okay lang, magpahinga kayo. Mamaya, ako na ang aakyat sa bundok para mamitas pa. Samahan kita na. Hindi pwede. Sasama ako sa'yo. Hayaan mo muna si Xiao Yue at si nanay na magpahinga. Huwag kang magpakumbaba. Delikado sa bundok kapag gabi. Dito ka na lang sa bahay. Tingnan mo kung maganda ang kalidad ng mga tsaa na ito. Tama. Sasama ako kay kuya. Mga tagameng, ang matanda nyo, nahulog sa bundok. Ano? Anong gagawin natin? Kung hindi dahil sa'yo, na nagpumilit kang mamitas ng tsaa, hindi sana na-aksidente ang tatay ko. Mula nang dumating ka sa bahay namin, hindi mo kami itinuring na tao. Xiao Yue, paano mo nagawa na kausapin ng ganyan ang manugang na babae? Lahat kayo, kakampi niya. Kayong lahat ang tunay na pamilya. Xiao Yue, Ma, ikaw na ang bahala kay tatay dito. Ako na ang pupunta para tingnan. Lahat kakampi niya. Hindi na ako uuwi sa bahay na ito. Ay, manugang. Nahanap ka rin namin. Sino ba kayo? Hindi ko kayo kilala. Ako ang biyenan mo. Ano bang pag-aarte mo diyan? Sino ba kayo? Hindi ko kayo kilala. Ano bang pinag-aawayan ninyo? Sa kalagitnaan ng gabi? Kuya, hindi ko sila kilala. Tulungan mo ako. Kuya, Manugang ko siya. Tumakas siya kasama ng ibang lalaki. Matagal naming hinanap bago namin siya nakita. Oo, sinusubukan lang naming pauwiin siya. mga sinungaling. Hindi ko talaga kayo kilala. Basta umuwi ka lang at mamuhay ng maayos. Ang mga nakaraan. Hindi na kita pag-iinitan. Tama. Kahit gusto mong makipaghiwalay, dapat ay umuwi ka muna at pag-usapan ng maayos. Halika na. Kuya, tulungan mo ako. Hindi ko sila kilala. umuwi ka na lang, Day, at pag-usapan ninyo ng maayos. Sige na, umalis na kayo. Narinig mo ba? Pa, Bitawan mo ang kapatid ko. Bitawan mo ang kapatid ko. Lumayo ka sa kapatid ko. Bitawan mo. usapang pamilya ito. Ikaw, isang dayo? Anong pakialam mo? Tama. Kalokohan! Ako ang manugang niya. Ni hindi pa nga nakikipagrelasyon ng kapatid ko. Saan ang galing ang biyanan? Mga kidnapper kayo. Anong gagawin natin? Tinawagan ko na ang pulis. Wala sa inyo ang makakatakas. 2 tao man o higit pa, dalahin natin silang lahat.
Huwag kayong gagalaw. Tumakas na tayo. Xiaoyue, Ayos ka lang ba? ayos na. Salamat, ate. Ligtas ka na, Xiaoyue. Ligtas ka na. Malaking pangyayari ito. Bakit ngayon mo lang sinabi? Akala ko kasi, huli na, para hindi na kayo maabala sa pagpapahinga. Kumusta na si Xiao Yue? Iniuwi ko na siya. Natakot lang ng kaunti. Buti na lang dumating agad si Wan Chao. Lumabas na ang resulta ng X-ray. Bali ang buto sa binti ng pasyente. Kailangan ng operasyon. Gawin natin yon. Magkano naman ang operasyong ito? Maganda muna kayo ng 300 piso. Doktor, wag na. Wala kaming ganoong kalaking pera. Pero ang iyong, May pera kami. Doktor, maghanda na po kayo. Pinakamatagal, sa makalawa, dadalhin ko ang pera. Wan Qiao, yung pera mula sa pagbebenta ng isda noon. Wala pang 200 piso ang natira. Marami naman tayong naipong dahon ng tsaa. Ipoprocess ko ngayon. Aabot naman siguro. Hindi pwede yan. Ilang araw ka nang nagtatrabaho. Dapat magpahinga ka na. Nag-aalala ka sa akin? Bakit may usok? May nanggugulo sa harap ng bahay natin. Saan galing yon? Usok? Xiaoyue, ayos ka lang ba? Nakita kong pareho kayong busy, tapos malapit na yung deadline ng delivery. Kaya tinanong ko si Lolo Wu sa kabilang bahay para matuto kung paano magsaing ng tsaa. Ang galing mo, Xiaoyu. Mas maganda pa sa akin ang pagkakagawa mo. Ang husay. Eto, Salamat ate. Kapag idinagdag ko itong bayad sa tsaa, makukumpleto na ang pampaopera ni Papa. Salamat ate, aalis na ako. Ikaw, dito ka matulog sa bahay. Kami ni Xiao Yue ang magbabantay sa ospital. Naawa ka sa akin? Ayos lang, pamilya naman tayo. Pag tinitigan ko, ang gwapo pala ng asawa ko. Kuya, Alis na tayo. Si. Maaga na. Magpahinga ka ng maaga. Aalis na ako. Meng Xiaoyue, halik mo sa akin. Paano mo babayaran? Ang lakas ng usok. Naano ang mata ko sa usok? namatay na ba yung apoy mo? Oo, namatay na. Mga 10 minuto na. Namatay na nga. Kung namatay na, dapat ilagay na ang tsaa. Ilagay sa lalagyan. Ako, nasaan yung bag ko? Yung bag. Hahanapin ko muna yung bag. May mali, kuya. Sasabihin ko sa'yo. Yung hipag ko. Sa tingin niya, Ay, Kailangan ko nang pumasok sa trabaho. Mamaya na lang pag-usapan. ate, nitong mga nakaraang araw. Wag muna magpadala ng tsaa. may problema ba sa kalidad ng tsaa namin? O nagsawa na ba ang mga customer? Wala namang problema sa tsaa mo. At mabenta pa rin ang milk tea. Pero nitong mga huling araw, kulang ang gatas. Kaya balak, temporaryong ititigil muna ang pagbebenta ng milk tea. Gets. Ate, huwag kang mag-alala.
Yung problema sa gatas, lulutasin ko yan sa lalong madaling panahon. Wan Kiao, Tay, saan ka masakit? okay lang ako. Ikaw kasi, bakit ang lalim ng iniisip mo? Anong nangyayari? Wala na kaming mapagkukunan ng gatas ngayon. Hindi na makakapagbenta ng milk tea ang restaurant. Yung bentahan ng tiyaan natin, baka mawala na. Gatas. May kasamahan ako sa militar na nasa bukid. Gusto mo bang tanungin ko? May connection ka pala sa lahat. Tay, para kang malaking swerte sa pamilya natin. Magbabalatan ako ng dalandan para sa inyo. Dati, palagi kong naririnig si Lao Meng na nagyayabang. Napakaganda ng babaeng napangasawa ng anak niya. Ngayon ko lang nakita. Shizhou, ang swerte mo talaga. Si Wan Kiao. Magaling talaga siya. Tito Liu, ayon sa tatay ko, matagal ka nang nagtatrabaho sa bukid. Nandito kami ngayon para magtanong, marami bang baka rito? Baka? Dito sa amin, manok at pato lang ang alaga. Kung gusto ninyong mag-alaga ng baka, hindi ba mas madali sa inyo sa baryo? Puro kalabaw ang pang-araro sa baryo. Gatasang baka ang gusto naming alagaan. At wala rin kaming gaanong karanasan. Kaya naisip naming magtanong sa inyo. May inaalagaan akong isang gatasang baka. Pero sa aming bukid, manok at pato ang karamihan. Wala na kaming sobrang pondo para mag-alaga pa ng gatasang baka. Mang Liu, kung ganon, kami ang bibili ng baka. Pwede bang kayo na ang mag-alaga? Kami ang magpopondo ng feeds? Bawat buwan, dagdag 10 piso pa sa inyo. Ito, hindi pa ako nakagawa ng ganyan. Ay naku, may una sa lahat ng bagay. Huwag kayong mag-alala. Ang 10 pisong ito ay pansamantala lang. Kapag maganda ang pag-aalaga, dadagdagan pa namin kayo. Sige, susubukan ko. Hindi marunong mamili ang mga kabataan. Mamaya, ako na ang pipili ng ilan para sa inyo. Salamat po, Mang Liu. Walang anuman. O nga pala, Mang Liu. Yung gatasang baka na inaalagaan ninyo, nakakapag-produce na ba ng gatas ngayon? Sa mga panahong ito, gusto naming bumili ng gatas. Walang problema. Ako lang naman, hindi ko mauubos lahat. Mula ngayon, linggo-linggo, padadalhan ko kayo ng 2 timba. Tara, igigisa ko na ang isa para sa inyo. Zhong Wangqiao, ikaw ang dahilan kung bakit ako napadpad sa lugar na ito. Hindi kita palalampasin. Ate, tingnan mo ang dala ko para sa iyo. Ano ba yan? Gatas. Nakahanap ako ng supplier ng gatas. Ngayon, makakapagpadala ako ng 2 timba linggo-linggo. Huwag kang mag-alala. Mas dadami pa yan sa hinaharap. Wang Kiao, sa galing mong yan. Kung tsa lang ang ititinda, sayang naman ang talino mo. Limitado pa ang pondo ngayon. Maghintay ka. Malalaking negosyo ang balak kong pasukin. Siya. Mahal. Ano sa tingin mo? May kaunting sobrang pera na tayo ngayon. Gusto mo bang magkaroon tayo ng sariling tindahan, espesyal para sa milk tea? Hindi pwede yan. Hindi ba't kukumpetensya natin si ate? Restaurant ang meron siya. Milk tea shop naman ang atin. Hindi naman magkakasalungat. At saka, sa sarili nating kakayahan tayo kikita. Anong kompetensya ang pinagsasasabi mo? Noong nagsisimula pa lang tayo, si ate ang tumulong sa atin. Kaya siya ang ating swerte. Hindi tayo dapat maging taksil. Nakikita ko lang kung gaano ka nahihirapan. Ang bigat ng pinapasan mo. Alam kong nag-aalala ka sa akin. Huwag kang mag-alala, ang usapin ng tindahan. Ako na ang bahala. Lumalamig na yan, kainin mo na. Tatay, gusto ko rin. Tatay, gusto ko rin. Meng si Jo, kailan mo ko inilihim to? Na may ganito kalaking anak ka? Ako! Hindi ko siya kilala. Sino to? Sino to? Hindi ko alam. Bata, huwag kang basta-basta tumawag ng tatay. Hindi naman ako nagkakamali. Ikaw talaga ang tatay ko. Sabi mo hindi? Ganito kaliit na bata? Magsisinungaling ba yan? Talagang hindi ko siya kilala.
Itong batang to, sino man ang makita, tatay o nanay ang tawag para lang makakain. Binibini, nagkakamali ka sa kasintahan mo. Bata, ano ang pangalan mo? Nanay, ako si Zayzay. Nanay, hindi pa ako busog. Bilhan mo pa ako ng isa pang mangkok. Sige na nga. Zaizay. Nasaan ang nanay at tatay mo? Kayo ang nanay at tatay ko. Ako na ang magtatanong. Zayzay, saan ka nakatira? Pagkatapos kumain, ihahatid ka namin, pauwi. Wala akong bahay. Kapag pagod na ako, sa tabi lang ng daan natutulog. Parang ulila siya. Zayzay, baka gusto mong sumama sa amin mamaya? Kapag nakita na namin ang magulang mo, ihahatid ka namin pabalik. Okay? Talaga? Ang ganda naman. May bahay na si Zayzay. Kamukha. Ang pagkakamukha. Kuya, hindi ba talaga anak mo to? Paano mangyayari yon? Sabi nga nila, itong batang to, sino man ang makita, tatay ang tawag. Sa tingin ko, ulila siya. Gutom lang yan. Naghahanap lang ng makakain. Halika, Zayzay. Dapat dalhin sa orphanage yan. Hindi pwedeng dito lang siya sa atin. Ayaw pumunta ni Zayzay sa orphanage. May nanay na si Zayzay. Sige. Hindi ka namin ipapadala. Ha. Kung hindi sa orphanage, saan siya pupunta? Eh di alagaan na lang natin. Dagdagan lang ng isang plato at kutsara. Kung talagang hindi natin mahanap ang tunay niyang magulang, eh di kuha na lang natin siya. Mag-ampon tayo. Napakagandang bata. Hindi mo na kailangang magbuntis. Saan ka pa makakahanap ng ganitong swerte? Pero, hindi pa natin alam ang tunay na kalagayan ng batang ito. Ay, nakita natin siya dahil tadhana. Ipinapahayag ko, mula ngayon, si Zayzay ay bahagi na ng pamilya natin. Hindi. Maayos naman ang sampayan. Bakit biglang natumba? Tumagilid yata. Okay lang. Aayusin ko ulit. Anong gagawin natin dito? Lalabas na sa ospital si Lolo ngayon. Sinusundo natin siya. Pwede nang umuwi ang tatay mo ngayon. Magpahinga ng mabuti sa bahay. Salamat, Dok. Ano nangyari sa mukha mo? Wala, nangangati lang ng kaunti. Ang kakaiba. Wala namang problema dati. Bakit ngayon lang nagka-allergy? Pa, ano ba itong Magutom na ako. gutom na? Lutuan kita ng pagkain. Sandali lang. Mabilis lang. Ma, okay ka lang ba? Nasugatan ka ba? Wala namang sira ang kalan dati. Anong nangyari ngayon? Bakit biglang nagliyab? Kasalanan ko. Kung hindi dahil sa akin, hindi sana nagliyab. Hindi kasalanan mo, anak. Aksidente lang ng mama. Hindi kasalanan mo. Nanay, aalis na lang ako. Bakit naman? Hindi ka ba masaya dito, Zayzay? Eh bakit mo gustong umalis? Dahil ako ay isang maliit na sumpa. Pagdating ko, nasira agad ang sampayan. Nagkasakit naman si Lolo, kahit ikaw, muntik nang masunog. Zayzay, hindi yan dahil sa'yo. Aksidente lang ang lahat ng yan. Kasalanan ko. Kaya ako iniwan ni nanay dahil isa akong sumpa. Kaya niya ako iniwan at hindi ako si Zayzay. Ako si Zayzay, Zay ng sumpa. Sige na. Huwag ka nang umiyak. Zay. Makinig ka sa akin. Zay. Mula ngayon, anak na kita. Zay ang pangalan mo. Zay ng maswerteng bata. Sige na. Huwag ka nang umiyak. Anong nangyari? Ma, ampunin na natin si Zay.
Tiningnan ko kanina, buhay pa pala ang nanay ng batang ito. Kung gusto niyo siyang ampunin, kailangan pumayag muna ang mismong nanay niya. Pero ang nanay niya, ayaw na nga sa kanya. Hindi na makontak. Kung ganon, kailangan muna niyo siyang dalhin sa ampunan bago mag-ampon ayon sa proseso. Nanay, pwede bang hindi na ako pumunta sa ampunan? Shijo, baka pwedeng sa atin muna tumira si Zaizai. Kapag nakita na natin ang nanay niya, saka na lang natin asikasuhin ang papeles. Wala akong tutol. At saka, At saka, ayoko rin na mapunta siya sa ampunan. Ayos! May pamilya na si Zaizai. Dahan-dahan ka. Kuya, ate, may problema. Anong problema? Dahan-dahan lang. Yung mga halaman ng tsaa sa likod ng bundok, sinunog ng tao. Ano? Hindi pwede. Kailangan kong sumugod sa sunog. Wan Qiao, malaki na masyado ang apoy. Delikado. Tama ate, kung maubos ang tsaa, makakaisip pa tayo ng paraan. Pero hindi naman dapat magpakamatay. Hindi ito tungkol sa tsaa. Sunog sa bundok ito. Napakainit ng panahon. Madaling kumalat ang apoy. Nasunog na lahat. Paano na ang mga nilalang sa bundok? Paano naman ang mga taga rito? Sasama ako sa'yo. Ako rin. Buong gabi tayong nagpuyat. Sa wakas, napatay na ang apoy. Sayang lang ang mga tsaa. Mukhang kailangan na naman maghanap ng ibang paraan. Aray, ayos lang ate. Hindi importante kung magkano ang kikitain. Basta magkakasama tayong pamilya. Walang hindi natin malalampasan. Ay, kumusta na? Ayos lang. Ma, patay na rin ang apoy. Lahat ay ligtas. Ay, mabuti naman at ligtas kayo. Mabuti naman at ligtas. Kanina ko lang narinig, nahuli na yung nagsunog. Ngayon, dinala siya ng mga pulis dito sa barangay para ituro ang pinangyarihan. Nagsunog? Oo nga, Mukhang hindi ito sakuna. Gusto kong makita kung sino ang ganito kasama ang puso. Magpapasabog ng apoy sa kalagitnaan ng gabi. siya yon. Siya nga. Ikaw na. Zong Wangqiao. Masaya ka na ba sa nakikita mo sa akin? Huwag kang masyadong magalak. Yung mga tsaa sa likod ng bundok, nasunog ko na. Tingnan natin kung paano ka pa makakagalaw. Sinuntok mo ako. Ang kabundukang ito, ang pinagkukunan ng kabuhayan ng lahat. Dahil sa kabiguan mo, sinunog mo ang kabundukan? Alam mo ba na pwedeng may mamatay dahil dito? Ano naman kung may mamatay? Ang buhay ko naman. Ganito na lang talaga. Kung sakaling may mamatay, isama mo na lang ako. Ikaw na. Wala kang puso. Shi Joge, hindi ganyan ang iniisip mo. Gusto ko lang siyang turuan ng leksyon. Anong hindi ko magawa ng mas maayos kaysa sa kanya? Bakit siya ang pinili mo? Bakit siya ang pinili mo? Bakit siya ang pinili mo? Ma, isang araw ka nang hindi kumakain. Hindi ako gutom, nak. Ma, dahil ba sa sunog kaya malungkot ka? Nag-aalala lang si Zaizai. Kung wala si Zaizai, baka hindi na lang nasunog. Huwag kang magsalita ng ganyan. Ang sunog, Dahil may tao na napailalim sa masamang hangarin. Wala itong kinalaman sa atin. Kung alam mo namang kasalanan ng iba, bakit ikaw ang sinisisi mo? Wala naman. Naiisip ko lang, kung hindi ako kinamumuhian ni Kauna, baka hindi nangyari ang sunog na ito. Ang pagkamuhi niya sa'yo, problema niya yon. Huwag mong sisihin ang sarili mo dahil sa problema ng iba. Alam mo kung paano payuhan si Zaizai. Bakit? Hindi mo magawa sa sarili mo? Yung dakilang Comrade Jong naman. Magsumikap lang tayo. Kapag nakapag-ipon na tayo, pamumunuan natin ang buong nayon para yumaman. Kahit hindi ko alam kung bakit bigla siyang nagbago ng ganito, pero ang kanyang sarili ngayon, medyo kaaya-aya naman. 2,481, 2,482. Nanay, anong ginagawa mo? Nanay, nagbibilang. Ngayon sa bahay, magkano ang magagamit natin? Sapat ba? Ituloy ang bagong proyekto. Kung gusto kumita ng pera, kailangan mag-isip ng bagong paraan. Sige nanay, kaya mo yan!
Halika! Zai, nasaan si nanay? Nagbibilang ng pera. Umalis. Kuya, parang ikaw mawawalan ka ng asawa. Alis na ako. Oy. Ate. Kahit na ang kuya ko medyo tanga. Pero at least gwapo naman ate. Pwede bang wag kang umalis? Nanay, huwag kang umalis. Kuya, gusto mo ba talaga ng asawa? O gusto mo ng pride? Tama. Bilisan mo. Wan Kiao. Huwag kang umalis. Anong ginagawa ninyo? Pupunta lang ako para tingnan ang tindahan. Tindahan. Wan Kiao, pumunta para tingnan ang tindahan. Kahit napupunta ka, kailangan munang kumain bago pumunta. Hindi ba? Tama. Kumain muna, halika. Kumain muna. Halika. Kumain muna. Mamaya na lang pumunta. Halika. Umupo. Kayo plano bang magbukas ng tindahan? Oh, Anong ibebenta? gusto kong magbenta ng mga damit na sariling disenyo. Sa baryo, baka hindi alam. Sa bayan naman, nagsisimula ng maghanap ng moda at kagandahan. Samantalahin ang pagkakataong ito, tiyak na makakakuha ng maraming pera. Ayos yan. Mababa ang gasto sa pagbebenta ng damit. Bagay na bagay sa atin ngayon. Kaya nga gusto kong agahan. Lumabas para tingnan ang tindahan. Sabay na rin gumawa ng market research. Magandang ideya. Sinusuportahan ko. Nanay, sinusuportahan din kita. Ikaw lang ang matamis ang dila. Kumain. Kaya nga kayo kanina. Anong ginagawa ninyo? Nanay, ito ay... Kumain. Dito sa bayan ang pinakamalaking lugar. Siguradong maraming mga bisita. Maganda rin ang lokasyon. Sa tingin ko, pwede na ito. Tingnan natin. Anong gagawin natin dito? Magpagawa. Ito ang pinakamalaking tailoring shop sa bayan. Pwede tayong makipagtulungan sa kanila. Boss, gusto naming magpatahi ng damit. Lahat ng ito ay pwedeng gawin. Boss, anong klaseng gusto mong gawin? Shijo. Boss, ako mismo ang nagdisenyo ng ilang estilo. Tingnan ninyo kung kaya ninyong gawin. Pinibini. Ang ganitong estilo ay hindi pa namin nagagawa. Napakaganda ng tela. Alam kong medyo komplikado. Kaya nga dito ko kayo hinanap. Sino ba ang hindi nakakaalam na ito ang pinakamalaki at pinakaprofesional na tailoring shop sa bayan? Sige, pwede. Kunin ninyo pagkatapos ng 1 buwan. 1 buwan? Ilang piraso lang ng damit ito, ganoon katagal? Sinabi mo rin na kami ang pinakamalaking tailoring shop at hindi lang kayo ang customer. Boss, pwede ba ninyong bilisan? Madalas kaming babalik sa hinaharap. Ang aming tindahan, ito ang patakaran. Kung ayaw ninyo sa bagal, pwede rin kayong lumipat ng ibang tindahan. Sige, maghihintay kami. Ang bawat piraso nito ay 2 piso. Magbayad muna kayo ng kalahati bilang deposito. Ang mahal naman. Wala kayong sample, kailangan pang pag-aralan ng aming master. Boss? Hindi naman pwedeng manloko ng customer dahil malaki ang tindahan ninyo. Diba? Maniwala ka ba o hindi? Ire-report kita dahil sobra-sobra ang presyo mo. Kung hindi ninyo kaya, huwag ninyong gawin. Huwag ninyong abalahin ang aking negosyo. Labas. Labas. Xiao, baka pwede si Mama na lang. Dati, ang mga damit namin sa bahay, si Mama ang gumagawa. Mama? Anak naman, anong nangyari? Pumunta ako sa isang sastre kanina. Ang laki ng tingin nila sa sarili. Pangit ang trato. Sabi ni Xijo, ang galing-galing mo raw sa paggawa ng damit. Kilalang kilala ka raw. Mama,
Pwede mo ba akong tulungan gumawa ng ilang sample? Akala ko naman walang problema. Anong klaseng gusto mo? Sabihin mo lang sa akin. Ang bait-bait mo talaga, Mama. Tingnan mo nga itong mga disenyo ko. Sige, tingnan nga ni Mama. Ang dami naman. Makulay, 'di ba? Bago, 'di ba? Tingnan mo ang ganda ng pagkakagawa sa bewang. Xiao Yue, Bakit ate? Ano? Lumayo ka sa akin. Anong ginagawa mo? Alis! ito ang bagong disenyong palda ko. Ano sa tingin mo? Maganda! Ito ay talagang bago. Hindi pa to nakikita dati. Talagang espesyal. Hindi ba masyadong matingkad ang kulay? Hindi naman. Bagay na bagay sa'yo. Gumaganda ang kutis mo. Ikaw naman. Bata ka pa. Huwag kang magsuot ng mga nakakadepress na kulay. Maging makulay ka. Mas masigla. Tulad ko. Ito, para sa'yo na. Salamat, ate. Ma, sa mga susunod na araw, pagod ka muna. Gawa ka pa ng ilang set ha. Gusto kong subukang ipagbili. Bawat isa, bibigyan kita ng 1 pisong komisyon. Anak naman, magkakapamilya na tayo. Bakit ka nag-uusap ng pera? Hindi pwede yon. Kung ayaw mo, hindi na lang ako gagawa. Si. Wala naman akong ginagawa sa bahay. Walang ibang pinagkakaabalahan. Gagawa ako ng ilan pang set. Magtulungan na lang tayo para mas mapabilis ang pagbubukas natin. Bukas na. Halika tuloy po. Wan Kiao, Maligayang pagdating halika. Tingnan mo agad. maligayang pagbubukas. Ate, nandito ka na. Sakto. Pumili ako ng damit. Ibigay ko ito bilang regalo sa iyo. Subukan mo. Si. Wan Chiao, ang estilo ng damit mo, parang sa pelikula. Gusto ko, bisitahin mo lang palagi. Bagong estilo. Itatabi ko lahat para sa iyo. Si. Sa hinaharap, sa aking tindahan, tutulungan din kitang mag-promote Inaantay ko lang ang sinabi mo. Sandali, hintay. Ate, bagong tindahan ito. Bagong estilo, pero mababa ang kilala. Tingnan mo kung pwede. Ang mga tao na bumibili sa tindahan mo, bigyan sila ng 1 kupon mula sa aking tindahan. Ikaw ginawa mo pang negosyo sa akin. Matagal na tayong nagtutulungan. Tulungan mo naman ako. Si. Alam kong magaling kang magluto. Pero pinili mo pa rin magbukas ng tindahan ng damit. Una, ayaw mong makipagkumpetensya sa akin. Ang bait mo sa akin. Siyempre, tutulungan kita. Sa hinaharap, sa iyong tindahan, ang mga customer na bumibili ng damit, pumunta sa akin, libreng milk tea. Salamat, ate. Ay. Wan Tiao. Gutom ka na siguro. Kumain muna tayo. Ang kita ngayong araw, mas marami pa sa inaasahan ko. Ang mga damit sa tindahan, halos naubos na. Kailangan ng bagong disenyo. Si nanay ay abala araw-araw sa paggawa ng damit. May ginagawa. Masaya. Oh, sa nanay lang tiyak na hindi sasapat ang supply. Kailangan ng paraan. Kapitan, Ang asawa ng pamilya Meng anong nangyari? Huwag mong gawin ito, ang panunuhol. wala yon. Gusto ko lang sanang abalahin kayo. Ang mga tita sa barangay. Tawagin sa bahay ko. Bakit ba tayo tinawag dito? Oo nga, Ewan ko. ano bang pakay sa atin? Tara, halika rito. Mga tita, ako kasi, nakabukas ako ng tindahan ng damit. Kaya, nais kong anyayahan kayong lahat. Anak ni Xizo, yang tindahan mo, alam na namin lahat yan. Yang mga damit mo, hindi namin maisusuot sa labas. Ikaw, huwag mo na kaming pilitin na bumili. Hindi. Ay naku, inanyayahan ko kayo dito. Ay hindi para gastusan ninyo ako, kundi para kumita kayo. Kumita? Pera? Ako kasi, alam kong lahat kayo ay magagaling sa gawaing kamay. At ako, kasalukuyang kailangan ng mga mananahi. Kaya nga, nais kong humingi ng tulong sa inyo para tahiin ang mga damit. Bawat piraso, 50 sentimos. Kung marami kang gawin,
Marami kang kikitain. 50 sentimos. Totoo ba yan? Anak ni Shizo, sigurado ka bang mababayaran mo? Mabilis kaming magtrabaho. Huwag kang mag-alala. May kontrata akong ginawa. Kapag pumirma tayo, kung hindi ko kayo babayaran, pwede ninyo tong gamitin para idemanda ako. Pwede kong subukan. Subukan ko rin. Pero, hayaan niyo munang sabihin ko ang masasakit na salita, ang kalidad. Ay hindi dapat magkaproblema. Kung may problema, hindi ko babayaran yan, ha? Ay nako, Huwag kang mag-alala diyan. Ginagawa na namin yan. nang halos buong buhay namin, hindi ba? Tiyak na walang problema sa kalidad. Sige. Kaya sa mga susunod na araw, hayaan ninyong sinanay ko ang magturo sa inyo kung paano ito gawin. Araw-araw, pumunta kayo sa bahay para kunin ang tela. Kapag natapos na, dalhin nyo lang dito. Sige, usapang bahala na. Ang ganda naman. Kailangan gawin ng maayos. Huwag kang mag-alala. Ate, hindi mo ba napapansin na kumonti ang mga customer natin? Normal lang yan. Hindi naman pwedeng araw-araw bumili ng damit ang mga tao. Hindi normal. Kaninang umaga, wala ni isang customer ang pumunta. Ano sa palagay mo? Baka may gustong makipagkumpetensya sa atin? I-refund nyo to. Tara na, umuwi na tayo. Hindi. Dahil nga maganda ang estilo ng tindahang ito, at maganda rin ang kalidad, kaya pinabili kita. Pero tingnan mo itong damit, hindi lang pangit ang kalidad, umiikli pa pagkatapos labhan. Ano ba to? Akala mo hindi alam ng asawa ko, kaya niloko mo siya, di ba? Ate, huwag kang mag-alala. Ang mga damit sa tindahan namin ay mahigpit ang quality control. Paano magkakaroon ng pag-ikli o pagkulay? Tingnan mo nga ito. Anong klaseng tela ba to? Pagkalaba, lumiit pa. Ano pa yan kundi depektibo? Imposible! Ang mga bumili ng damit sa amin ay alam na maganda ang kalidad. Nandito ka ba para manggulo? Ganito ba ang ugali ng tindahan ninyo? Halika tingnan ninyo. Ang mga damit sa tindahan nila ay pangit ang kalidad at ayaw pang umamin. Huwag na kayong bumalik dito sa tindahan niya. Bakit ka ganyan? Nagwawala ka. Ate, pag-usapan natin ito sa loob. Ngayon mo lang naisip na pag-usapan? Huli na. Sabihin ko sa iyo, ngayong araw na ito, papatayin ko ang tiradong tindahan mo. Hindi ganyan ang pagnegosyo. Paano nangyari ang ganito? Kung gusto mong magsalita, linawin natin. Ang damit mo ay hindi galing sa amin. Imposible. Sabi ng asawa ko, dito niya binili ito sa inyo. Ang mga damit namin ay ako mismo ang nagdisenyo. Habang ginagawa ang damit, tinahi na namin sa loob ang tatak ng aming tindahan. Lahat ng damit ay mayroon. Kung ayaw mong maniwala, tingnan mo. Ang damit mo ay walang tatak. Sabi mo sa amin binili, di tanungin mo ang asawa mo kung dito nga ba. Saan mo binili ang damit na ito? Ako, Magsalita ka. gusto ko sanang dito bumili, pero ang mahal. Tapos, ang mga tao sa Chenji Tailoring Shop ay may parehong estilo, kalahati lang ang presyo. Kaya doon na ako bumili. Naku, ikaw talaga, Wudasi. Pinabili kita ng isang bagay, peke naman ang binili mo. Niloloko mo lang ako. Pag uwi natin, aayusin kita. Tara na. Huwag kayong bumili ng peke. Talagang kapag mura, hindi maganda. Umuwi na kayo. Manang, kung alam mo pala na peke ang damit, bakit hindi mo agad sinabi? Hinayaan mo pa siyang maggulo sa harap. Dahil may peke na, ang mga bumili ng peke ay tiyak na hindi lang sila. Mabuti na lang, dahil sa kaguluhan niya, alam na ng lahat. Ang pagkakaiba ng peke at ng sa atin. Ganun pala. Nakatipid pa tayo sa mga bumili ng peke na gustong maningil sa atin. Ang galing mo, Manang. Bakit hindi ko naisip iyon? Chenji Tailoring Shop? Kailangan kitang makilala. Ano yon? Ikaw na naman? Hindi mo ba sinabi dati na mahirap gawin ang damit ko? Ngayon, madali na lang itong gayahin. Anong gagayahin? Damit. Ganito talaga ang mga damit. Kaya mo? Hindi ko kaya. Peke ang tinda mo. Ang lakas pa ng loob mo. Anak, ano ba ang itinuro sa'yo ni Mama palagi? Dapat maging tapat? Huwag mandaya! Ate, peke itong damit. Di maganda ang peke. Tita, peke ang tinda ng tindahang ito. Peke yon. Hoy, bata. Anong sinisigaw mo sa anak ko? Nagbebenta ng peke? Ganyan pa ang ugali mo? Tara, tingnan nyo. Nagbebenta ng peke. Nambubuli pa ng customer. Huwag kang aalis. Teka, Sa panahon ngayon, hindi pa laganap ang patent application. Wala pang maayos na batas tungkol diyan. Pero buti na lang, mabilis ang pagbabago ng fashion. Mukhang ang creativity at quality na lang ang ating puhunan.
Ate, ano ba yung personalized tailoring? Ito yung nagdi-design ng damit para sa mga customer. Marami nang nagbebenta ng damit ngayon. Kung walang extra service, paano tayo mag-iiba? Paano naman yung pagmamatch? Turuan kita. Siya? Miss, payo ko sa'yo. Huwag mo na lang bilhin tong damit. Ate, paano mo pinapayuhan ang mga customer na huwag bumili ng damit? Payat ang katawan mo at maganda ang proporsyon. Itong damit na ito, medyo maluwag, bagay sa mga medyo may konting taba. Siyempre, maganda rin naman sa'yo. Pero, hindi nito na ibibigay diin ang kagandahan ng katawan mo. Ano ba ang dapat kong isuot? Pwede mong subukan ito. Itong high waist na estilo, magmumukhang mas mahaba ang binti mo. Kapag isinama sa matingkad na kulay na pang-itaas, magmumukha kang mas masigla. Subukan mo. Susubukan ko. Ang ganda nga. Bukod sa set na ito, Pumili ka pa ng 2 set para sa akin. Walang problema. Ang tagal ng trabaho mo, gutom na gutom ka na siguro. Oo nga. Simula nang magsimula tayo sa fashion coordination, ang mga customer sa tindahan ay talagang dumadami ng dumadami. Mabuti naman iyon. Oo nga pala. Sandali lang. Zai, ano ito? Tanghulo! Ang bait mo. ang ganda ng negosyo ng tindahang ito, Zai. Itong maliit na pasaway. Ngayon, ang ganda na ng buhay. Si Joe, iuwi mo muna si Zai. Kailangan ko pang inventory ang mga paninda. Sige, magtrabaho ka muna. Huwag kang magpuyat. Mama! Paalam. Bye. Zai. Ikaw ba si Ako ang nanay ni Zai. Hindi ka! Iniwan mo ako! Hindi ka nanay ko! Zai? Maaga namatay ang tatay niya. Mula pagkabata, magkasama lang kaming dalawa. Pero bilang isang babae, ang pagpapalaki sa kanya, napakahirap talaga. Wala akong magawa, kaya ipinaalaga ko siya sa mga kamag-anak. Tapos ako'y nagtrabaho sa malayo. Ganoon ba? Pero noong namin nakilala si Zai, walang permanenteng tirahan siya. Yun kasi. Pagbalik ko, saka ko lang nalaman na pinalayas siya ng kamag-anak. Mula noon, hindi ako tumigil sa paghahanap sa kanya. Buti na lang at nakita ko na siya ngayon. Zai, sumama ka na kay nanay, ha? Ayoko sumama sa'yo! Lagi mo lang akong inaapi! Zai, inapi ka ba niya? Oh... Para lang yon sa pagdidisiplina sa kanya. Kung ayaw ni Zai na sumama sa'yo, di ngayon, hindi ko siya maibibigay sa'yo. Siguro dahil matagal na akong nawala sa buhay niya. Bilang tunay niyang ina, ngayon, wala na akong ibang hiling. Sana lang, makita ko pa si Zai paminsan-minsan. May iba ka pa bang sasabihin? Kung wala, aalis na kami. Anak, kung gusto mo, hayaan mo siyang maging tunay mong tatay. Shijo, si Tia Liu ba yan? Nagdala ng damit? Paano mo nalaman kung saan kami nakatira? Nagtanong ako sa presinto. Narinig ko na dati kayong gustong ampunin si Zai. Kaya, nag-iwan kayo ng impormasyon doon. Nasa bahay ba si Zai? Bibisitahin ko siya. Zai. Sino ang nagpahintulot sa'yo na pumasok? Zai. Ang dumi-dumi naman ang tinitirhan mo. Umalis ka na. Ayaw kang makita ni Zai. Ang anak ko yan, laman ako't dugo. Galing sa akin yan. Pwede bang makita ko lang ang anak ko? Sino ka? Kumusta po, tita? Ako po si Chen Jiajia. Ako ang tunay na nanay ni Zai. Nanay ni Zai? Di ba't ayaw mo na kay Zai? Anong ginagawa mo rito? Ako. Wala akong magawa noon. Kailangan kong kumayod. Tita, nanay ka rin. Paano mo hindi mauunawaan ang hirap ko? Di ba't matagal nang tumigil sa pagtitinda ng tsaa ang pamilya natin? Bakit ang lakas ng amoy tsaa dito? Kuya, sino to? Ito ang tunay na nanay ni Zai. Ah, ang ating mabuting tagapagligtas pala.
Mahal na mahal ko si Zaizai. Kung hindi dahil sa'yo, hindi kami magiging pamilya. Salamat sa pag-iwan mo sa kanya. Naging posible para sa akin ang maging nanay nang walang hirap. Sa totoo lang, miss na miss ko pa rin si Zaizai. Pumunta ako rito hindi para sa ibang dahilan. Gusto ko lang na makatulong pa kay Zaizai. Oh, nga pala, marunong akong magluto. Ngayon, ako ang magluluto. Tikman niyo ang luto ko. Xiao Yue. Mabuting at may magluluto, di ba? Naku, te. Di ba pakiramdam mo, may kakaiba sa kanya? Mas madaling bantayan ang magnanakaw kaysa magbantay araw-araw. Para malaman ang tunay niyang pakay, tingnan muna natin ang kanyang mga ginagawa. Zaizai, di ba paborito mong gulay to? Ito ang espesyal na inihanda para sa'yo ni Mama. Jia. Huwag mong sisihin si Zaizai, ha? Alam ko. Galit pa rin sa akin si Zaizai. Sa puso niya. Siyempre, sanay na kumain ng karne si Zaizai. Mukhang wala talagang gana yan. Ayos lang. Mula ngayon, araw-araw akong magluluto para kay Zaizai. Aaralin ko lahat ng paborito niyang pagkain. Naku naman, araw-araw ka pang pupunta. Sa tingin mo papayag, te ko? Siya? Yung si Cheng Jia halatang may masamang balak. Bakit mo siya pinatira dito sa bahay? Nanay ni Zaizai siya. Sa totoo lang, paano natin siya pipigilang makita ang anak niya? Kapag nagalit siya ng todo, baka bigla na lang niyang kunin si Zaizai. Wala tayong magagawa. Halatang hindi naman talaga si Zaizai ang pakay niya. Nagkaroon na ng utak ang ulo mong matigas. Na-notice mo rin pala. Kung alam mo naman pala lahat, bakit? Alam ko kung ano ang iniisip niya, pero alam ko rin kung anong klaseng tao ka. Naniniwala ako sa'yo. Hindi ito usapin ng paniniwala o hindi paniniwala. Yung si Kuya Lawang, nung nakipag-usap lang siya sa ibang babae, si Ate Lawang, nagwala ng todo. Ikaw, wala kang pakialam sa mga ganyan. Ibig sabihin lang nun. Ano ang ibig sabihin? Ibig sabihin. Hindi mo ako gusto. Ngayon, iniisip mo pa bang hindi kita gusto? Mama! Mama! Nandito si Mama. Mali si Zaizai. Hindi na uulitin ni Zaizai. Hoy, Zaizai. Kumusta ang tulog mo kagabi? Huwag kang mag-alala. Araw-araw akong kasama niyang matulog. Araw-araw. Halika. Siya at si Kuya Meng, hindi ba sila sabay natutulog? Hindi ko lang alam kung alam ba ng mag-asawang Meng. Zaizai. Matulog tayong magkasama ngayong gabi, okay? Ayoko nga! Pero, kung palagi kang kasama ni Tita Wan Qiao matulog, maapektuhan ang relasyon ng mama at papa mo. Okay lang yan, Zaizai. Maganda naman ang relasyon ng mama at papa mo. Pero kahapon, nakita ko kinagat ni Papa ang bibig ni Mama. Ano bang sinasabi mo? Kuya, bakit mo naman kinagat ang bibig ng asawa mo? Kain na. Ayos ito ah. Titingnan ko kung hanggang kailan magiging maganda ang relasyon ninyo. Tita, tulungan na kita. Huwag na. Malapit na tumatapos. Magaling ako sa pananahi. Hindi na kailangan. Magpahinga ka muna. Ako na. Talagang hindi na. Matatapos ko to agad. Aray, Anong nangyari, Nay? eto kasi. Sayang naman ang magandang telang ito. Sa maliit na telang yan, nag-aalala na siya. Ang kuripot. Pasensya na po, tita. Gusto ko lang talagang makatulong. Ayos lang. Gagawa ulit ako ng isa. Xijo, puntahan mo yung mga tiyahin natin. Dapat i-deliver na ngayon. Umalis ka na. Kuya Shijo, samahan na kita. Tiyay, kukunin ko po yung mga damit para sa linggong ito. Nandito ka na pala, Xizo. Nakahanda na ang mga damit. Tingnan mo. Tiyay, ang galing mo po sa pananahi. Ang mga damit ng pamilya namin, kung sa inyo, ipagagawa, walang-wala akong alalahanin. Xijo, ang ganda-ganda naman ng dalagang ito. Kamag-anak mo siguro, no? Hindi po, siya ay. Ako ang tunay na nanay ni Zaizai. Ngayon, kasama si Kuya Meng,
Nag-aalaga kami kay Zayzay. Huwag kang magsalita ng ganyan. Tiyay, bayaran na muna kita. Sige, 26 na piraso lahat, 50 sentimos bawat isa, 50 sentimos. Bakit ang mahal? Ganyan na talaga ang presyo. At saka, kasunduan na yan ni Wan Kiao. Tama po. Heto, 13 piso. Wag na. Makakatiwala naman ako sa inyo. Itong damit na ito, ibibigay ko na sayo. Salamat po, Tiyay. Walang anuman. Aalis na po muna ako, Tiyay. May pupuntahan pa akong ibang tiyahin. Sige. O sige, ingat, paalam. Kuya Meng, ang isang damit na ito, 50 sentimo lang ang bayad sa paggawa. Ang mahal naman nito. Ang mga taga-nayon, kahit 2 sentimo lang ang ibigay mo, mag-aagawan pa rin sila para gawin iyon. Mabait ang mga taga-nayon sa amin. Ayaw din naming malugi ang mga taga-nayon. Alam kong mabait ka, pero nag-aalala lang ako para sa iyo. Ang taas ng presyo ni Ate Wan Chow, ilan ba ang mawawalang kita niyan? Mataas ang presyo ni Wan Kiao para sa kalidad ng damit, huwag kang magsalita ng wala kang alam. Kuya Meng, alam kong mabait ka. Nakikita ko lang kung gaano kakahirap ang trabaho mo araw-araw. Gusto ko lang sanang makatipid ka. Kuya Meng, ang isang tao, kailangan talagang may kasamang. Kung mahirap man o hindi, kami ang magsasabi niyan. Ikaw, isang dayuhan, mas mabuting huwag kang magkaroon ng ganitong lakas na paghahangad sa pera ng pamilya namin. Mukhang ang pamilyang ito ay hindi talaga naghihirap sa pera. Hindi pwede, bago ako pumasok dito, hindi ko hahayaang si Jong Wan Chow ay ubusin ang pera sa bahay. Ang mga damit na dinala ng mga tita kamakailan, bakit kalahati na lang ang natira? May problema ba? Talagang kakaiba. Tuwing kukunin ko ang mga damit, masama ang mukha ng mga tita. Mga taga-Meng, sobra na kayong mang-api. Ang mga damit na ito, hindi ko nagagawin. Hindi na rin ako magtatrabaho. Tita, Bakit ka nagagalit ng ganyan? Kayo mismo ang nagsabi, 50 sentimo bawat damit. Aminin nyo ba o hindi? Aminin ko. Tita, hindi ba't palagi tayong nagtutulungan sa presyong iyon? Ang kapal ng mukha mo. Nitong mga nakaraang araw, palagi na lang kayong pihikan sa mga damit? Hindi ba't para lang makabawas kayo ng bayad? Tita, mataas man ang pamantayan namin sa kalidad ng damit, hindi iyon nagbago. At saka, ang aming bayad, hindi namin bawasan kahit 1 sentimo. Binayaran nga. Tapos papabalikin yung babae. para humingi ulit. Oo nga. Walang gumagawa ng ganyan. Yung babae? Ano ang nangyari? Siya nga yon. Tuwing aalis ka pagkatapos magbayad, babalik agad siya. Alis na po ako, tita. Ingat po. Tita, paano mo ginawa tong damit na to? Anong problema sa damit na to? Anong problema? Malaki ang butas. Hindi talaga mabebenta to. Hindi dapat ganyan. Maingat ako sa paggawa araw-araw. Baka hindi mo inayos pagkatapos gawin, kaya kinain ng daga. Hindi. Sinusuri ko ng mabuti araw-araw. Sige na. Yung mga damit na to, kung hindi may butas dito, may sira naman doon. Talagang hindi mabebenta. Pero hindi rin naman nawalan ng hirap. Ganito na lang. Ibalik mo sa amin ang 3 sentimo bawat isa. Hindi ka naman lugi, di ba? Sina nga. Minsan o 2 beses, pwede pang tiisin. Pero palagi na lang kayong ganito. Yung trabaho sa inyo, hindi ko na kayang gawin. Ako rin, hindi na. Ate, huwag kang magsalita ng ganyan. Wala namang problema sa kalidad ng mga damit mo. Pwede ba kitang puntahan? Yung mga bagay sa aming pamilya, kailan naging pakialam mo yan? Kuya Shizo, gusto ko lang makatipid para sa pamilya. Nasaan yung perang natipid? Itinatabi ko para kay Zaizay. Bigay mo sa akin. Kuya Shizo, isuko mo. Kung hindi mo ibibigay, tatawag ako ng pulis. Ilabas mo. Paumanhin po. Pasensya na po tita. Ito po, kunin ninyo. Salamat. Mga tita, ito po ang kulang na bayad sa inyo. Pakiusap po, bigyan ninyo ako ng isa pang pagkakataon. Wan Kiao, mabait kang bata. Pero siguraduhin mong bantayan mong mabuti ang asawa mo. Huwag mong hayaan na maakit siya ng mga masasamang elemento at maligaw. Hoy, kanino mo sinasabi yan? Suka, ate. Tita. Shicho, tiyak na hindi lang to ang mga tita ang ginulo niya. Ganito, dalhin mo ang pera
at puntahan mo ng isa-isa ang bawat pamilya. Bukod sa kulang na bayad, bigyan mo sila ng karagdagang kompensasyon. Sige. Nandito ka pa pala? Xiao Yue, pumunta ako ngayon para humingi ng tawad sa inyong lahat. Alam kong mali ang ginawa ko. Pero ginawa ko ito para makatipid sa gastos ng pamilya. I-correct ko lang. Ito ay pamilya namin, hindi pamilya mo. Ako ay nagpapasalamat lang sa inyo sa pag-aalaga kay Zaizai. Kaya gusto kong tumulong sa inyo. Kuya Ming, pahintulutan ninyo akong tumulong sa tindahan. May alam ako dito, hindi ako magkakamali. Kasama Cheng? Wala tayong relasyon. Lumayo ka sa pamilya namin. Iyon ang pinakamalaking tulong para sa amin. Kuya, nagbago ng isip mo. Kung ganoon ang sinasabi ninyo, nahihiya na rin ako na manatili pa rito. Pero talagang ayaw kong iwan si Zaizai. Ngayong araw, dadalhin ko na si Zaizai. Jia, kamakailan, kulang talaga ang tao sa tindahan. Ganito na lang, bukas, pumasok ka na. Si Ate? Si Cheng Jia, ginamit lang niya si Zaizai para takutin tayo. Kung papasukin natin siya sa tindahan, hindi natin alam kung anong gulo ang idudulot niya. Pero ngayon, wala na tayong ibang paraan. Hindi naman natin pwedeng hayaan na dalhin niya si Zaizai. Huwag kang mag-alala, babantayan ko siya. Simple lang ang trabaho sa tindahan. Kapag may customer, saluhin mo lang. Ayon sa pangangatawan at personalidad ng customer, pumili ng damit na bagay. Ate Wang Chow, bago ang estilo ng damit mo. Pwede ko bang subukan? Ito ay mga damit na ipinagbibili. Kapag sinubukan mo, paano na ang customer? Hindi naman masisira ang damit. At saka, kapag isinuot ko, pwede rin itong ipakita sa customer. Ate Wang Chiao. Susubukan ko na ito. Hoy, ikaw naman. Ate, Nanay, Zaizai, anong ginagawa mo rito? natatakot ako na baka pag-initan ka niya, kaya pinasama ako ni Papa. Nanay, nakakasagabal ba ako? Hindi naman. Kapag nakikita kita, Zaizai, hindi na ako napapagod sa trabaho. At sakto, hindi naman masyadong maraming trabaho sa tindahan ngayon. Samahan kita bumili ng masarap na pagkain. Gusto mo? Sige! Xiao Yue, bantayan mo muna ang tindahan, ha? Honey, tara na. Gusto mo ba ng merienda? Ang hulo mga hinimay na prutas na may arnibal. Gusto mo? Hawakan mo? Zaizai, hindi ba mabuti ang trato ko sa'yo? Mabuti naman ang trato mo sa akin, Nanay. Ang ibig kong sabihin ay iyong tunay na nanay. Dati ayaw niyang tawagin ko siyang nanay. Kung hindi lang dahil sa'yo, hindi sana ako natanggal sa pabrika. Ikaw ang sanhi ng lahat ng ito. Mula ngayon, huwag mo na akong tatawaging nanay. Hindi siya karapat-dapat maging ina. Ang magagawa na lang natin ngayon ay asikasuhin agad ang pag-ampon para hindi na maapi si Zaizai. Pero siya, Mag-iisip ako ng paraan. ang mga customer sa tindahan ay napagalitan mo na lahat. Anong nangyari? Ate, Kuya Meng. Kanina sa tindahan, may ilang customer na nagkagulo. Natakot ako na makaapekto sa negosyo, kaya pinaalis ko sila. Hindi ko inasahan na magagalit si Ate Xiao Yue. hoy, huwag kang magkunwari dyan. Ate, pag alis ninyo kanina, may 2 customer na dumating. Kamusta kaibigan? Anong style ang gusto mo? Ang tindahan namin dito, Ay may pinakamaraming style sa buong kalye. Sige. dito na lang. Kamusta po? May party ako mamayang gabi. Pwede mo ba akong tulungan mag-coordinate ng outfit? Ikaw na lang ang magtingin-tingin. Tawagin mo na lang ako kung may nagustuhan ka. Suot ko kasi palagi ay uniform. Hindi rin ako magaling mag-coordinate. E di pumunta ka na lang sa karinderya sa tabi. Ang mga damit dito sa amin ay napakamahal. Hindi rin kaya ng lahat na bilhin. Hoy, paano ka nagsasalita? Dahil nakita ko na maganda ang style ng mga damit ninyo. At may designer pa.
kaya ako pumunta dito. Ang pagtulong namin sa customer ay parang icing sa cake. Kung ang tao naman ay baduy at pangit, kahit anong designer ay hindi makakatulong. Ikaw? Sige, dahil sa ugali mo, hindi na ako babalik dito. Kaibigan, anong nangyari? Tanungin mo ang kasama mo dito sa tindahan. Sa hinaharap, hindi lang ako ang hindi babalik. Hindi ko rin papayagan ang mga kakilala ko na pumunta dito. Huwag kang umalis! Anong klaseng tindahan ito? Kung magpapatuloy ito, ang mga customer sa tindahan ay mapapagalitan mo na lahat. Kung ganito ang magpapatuloy, hindi siya maayos na mag-assist sa customer. Pinagmumura pa niya ang mga ito hanggang sa umalis. Sinusubukan ko lang naman na magkaroon ng mga dekalidad na customer. Gia, baka hindi pa siya sanay dahil baguhan lang. Magiging maayos din ito sa susunod. Isara muna natin ang tindahan ngayon. Zai, tara na. Yaman na. Huwag kang magnakaw ng pera ni Mama. Zai, mabait. Huwag kang tumakbo, magnanakaw. Bakit ako nagkaanak? Ikaw talaga, walang utang na loob. Sasabihin ko kay Papa at Mama na itawag ang pulis para dakpin ka. Nasaan ang pera sa tindahan? Ang kandado ng pinto at mga bintana ay buo pa rin. Kung ganon, tanging yung may susi ang kumuha. Cheng Gia. Ate. Zai, nawawala si Zai. Nahanap na ba? Wala pa. Kasama siya ng papa mo at ni Shijo. Hinahanap pa rin nila. Pagkagising ko kaninang umaga, hindi ko siya nakita. Akala ko, maaga siyang nagising at pumunta kay Xijo. Ano sa tingin mo? Isang maliit na bata. Saan kaya siya pupunta? Cheng Gia. Nakita mo ba si Cheng Gia? Hindi ko nakita. Zai, mamaya pagbalik natin sa bahay ng Meng, alam mo kung ano ang dapat at hindi dapat sabihin, di ba? Zai, babae ang nanay mo. Nag-iisa lang siyang nabubuhay. Napakahirap noon. Wala talaga akong magawa. Kumuha lang ako ng kaunting pera. Mula sa tindahan. Ipangako mo sa nanay mo. Huwag mong sasabihin sa kanila. Huwag mo sasabihin, ha? Sinabi ng tatay at nanay, mali ang magnakaw. Tatay, nanay. Anak kita. Pero mas malapit ka sa kanila. Zai, kung ganoon ka kagusto. Ang mga tao sa pamilya Meng. Eh di sa susunod, pakakasalan ng nanay mo ang tatay mo, para ikaw na ang magiging tunay na anak ng pamilya Meng. Ano? Gusto mo? Hindi papayag ang tatay na makasama ang masamang babaeng ito. Kaya kailangan mo akong tulungan. Pagbalik mo sa pamilya Meng, magandang salita ang ipagtabi mo para sa akin. Para ang tatay mo ay lumayo sa babaeng Zhong Wanqiao na iyon. Para ang nanay mo ay magkaroon ng paraan. Talagang mapapamahal ko ang tatay mo sa akin. Ano sa tingin mo? Hindi na ako babalik. Hindi ko hahayaan na sirain mo ang relasyon ng tatay at nanay ko. Zai, ayaw mo nang makinig. Sa akin, tama ba? Sige. Eh di wag ka nang bumalik. Hulaan mo. Kung malaman ng pamilya Meng na dahil sa kapabayaan ni Zhong Wanqiao ay may nangyari sa iyo. Patatawarin pa kaya nila siya, Zai? Inay? Huwag kang matakot, Zai. Cheng Gia. Si Zai ay sarili mong anak. Paano mo nagawang maging ganito kalupit? Alam mo pa pala na anak ko siya. Mas malapit siya sa inyo kaysa sa akin. Noong ipinanganak ko siya, nawalan ako ng trabaho dahil sa kanya. Ngayong maganda na ang buhay niya, gusto na niya akong iwan. Bakit ganoon? Zai, umalis na tayo. Saan ka pupunta, Ra? Umalis ka dyan. Kapag nakalabas kayo sa pintuang ito, wala na ako. Talagang hindi ko hahayaan na makauwi kayong buhay. Ang bait mo talaga sa kanya. Eh di sabay kayong mamatay. Cheng Gia, pakawalan mo na yan ngayon. May pag-asa pa ang lahat. Palalayasin mo ako. Pumunta ako rito ngayon para makipag-usap sa'yo tungkol sa pag-ampon kay Zai. Alam ng buong pamilya ni Meng na pupunta ako rito sa'yo. Kung papatayin mo ako ngayon, hindi ka rin makakatakas. Mas mabuti pang pirmahan mo na ang adoption agreement. Ang nangyari ngayon
parang hindi na lang nangyari. Bakit ko paniniwalaan ang sinasabi mo? May iba ka pa bang pagpipilian? Ayokong magkaroon si Zaizai ng inang mamamatay tao. Dala ko na ang adoption agreement. Basta pirmahan mo lang ito. Parang hindi ako pumunta rito ngayon. Si Zaizai ay anak ko sa aking sinapupunan. Nang ipanganak ko siya, marami akong hirap na dinanas. Kung gusto mong ampunin siya, pwede. 2,000 piso. Walang bawas. 2,000? Base sa kita ng tindahan mo, 2,000 ay hindi naman malaki. At saka, madali akong magbago ng isip. Huwag ka nang magdalawang isip. Baka magbago pa ako. At sa lagay ni Zaizai, mukhang hindi papayag na matagal kang mag-isip. Masasabi mo bang kapag nakuha mo na ang 2,000, hindi mo naguguluhin si Zaizai? Itong malas na to, wala namang silbi sa akin. Nais ko pa nga siyang lumayo sa akin. May dala lang akong 400. Sumama ka sa akin at kukunin ko ang kulang. Walang problema. Narito na ang pera. Eksaktong 1,600. Hindi naman ako taong walang salita. Itong malas na to, sa inyo na mula ngayon. Ikaw si Cheng Jiajia, di ba? Ikaw ay sinasapantaha sa pagnanakaw, pagpapasakit sa kapwa, at panunuhol. Sumama ka sa amin? Ikaw, niloko mo ako. Siyempre naman. Wala naman akong sinabing mabuting tao ako. Zhongwan Kiao, gago ka. Wan Kiao, patingnan mo na ang sugat mo. Wala akong problema. Zaizai. Wang Chao, gising ka na? May nararamdaman ka bang hindi komportable? Nasaan si Zaizai? Nasa bahay si nanay, nagbabantay. Yung sitwasyong napakadelikado. Paano mo ko hindi sinabihan? Kung may mangyari sa'yo. Ako, Natatakot akong mawala si Zaizai. Parang natatakot ako na mawala kayo. Dati, wala akong pamilya at walang nagmamahal sa akin. Pero pagkatapos, ikaw ang naging meron ako. May mga magulang na, Xiao Yue, at meron na ring si Zaizai. Marami nang nagmamahal sa akin. Kaya natatakot akong mawala kayo. At bumalik sa pagiging mag-isa. tayo naman ay pamilya talaga. Wala namang makapaghihiwalay sa atin. Si Joe, naalala mo pa ba ang kasal natin? Noon, mahirap ang pamilya natin, talagang walang pera. Pero kung gusto mo, pag gumaling ka na, gagawin natin. Matagal na tayong mag-asawa. Gawin. Malaking pagdiriwang. Ako, si Jong Wan Chiao. Isang beses lang ako ikakasal sa buhay ko. Dapat walang pagsisisi. Ininom ko na. Wan Kiao, dahan-dahan lang sa pag-inom. Malakas ang alak ko. Hindi lalasing kahit ilang baso. Masaya ako ngayon. Uminom pa ng kaunti. Halika. Inom. Sa totoo lang, napakalungkot ko. Alam mo ba? Mula pagkabata, wala akong asawa. Noong araw na ipinanganak ako, wala man lang dumalaw sa akin. Tingnan ang abs. Painitin ang malamig kong puso. Wang Kiao, lasing ka na. Masakit ang puso ko. Kung hindi ako iinom ng kaunti, hindi ko masasabi sa'yo ang mga salitang ito mula sa puso. Sinasamantala ko lang ang lakas ng alak para magsalita ng tapat sa'yo. Ganoon ba? Pero paano ko narinig kay Xiaoyu? Pinapalitan mo ang alak sa baso mo ng tubig. Nakakalito naman ang ulo ko. Kahit lasing ka man o hindi,
Gusto kong painitin ang iyong malamig na puso. Abs yan! Pwede na tayong umasa sa abs niya. Noon, mag-asawa man tayo, pero palagi kong naiisip na parang napakalayo mo sa akin, parang hindi mo ako gusto. Ni hindi mo gusto ang pamilya ko. Minsan, naiisip ko na lang, maghiwalay na lang kaya tayo, palayain ka. Hayaan kang mamuhay ng gusto mo. Ngayon? Ngayon, parang masyado naman tayong magkalapit. Yun kasi, unang beses kong magpakasal, wala akong masyadong alam. Kung ayaw mo, Gusto ko, mahal. Gusto kong maging mas malapit sa iyo. Huwag na tayong maghiwalay, okay? tinawag mo na akong mahal. Ano pang hinihintay natin? Anong ibig mong sabihin? Anong ibig sabihin? Tara na, matulog na tayo. Xiaoyu, pumunta ka sa tindahan ngayon. Hayaan mong matulog ng mahaba ang ate mo. Sige, okay. Kahapon hindi ba't maaga nag-retire sa kwarto si Mama? Huwag kang magsalita ng ganyan. 1 kiao. Magandang umaga, ate. Magandang umaga. Oo nga pala, Xiaoyue. Napakaganda ng takbo ng tindahan natin ngayon. Balak kong magbukas ng branch. Ikaw na lang ang maging manager. Ano sa tingin mo? Ngayon, hindi na kayang mag-supply ng mga tiyahin. Wala tayong mabebenta kahit magbukas ng branch. Siyempre, hindi pwedeng sa mga tiyahin lang tayo umasa. Dapat, makipagtulungan tayo sa mga garment factory. Kapag nakipagtulungan tayo sa mga garment factory, magagawa na nating buuin ang sarili nating chain brand. Tingnan mo to! Tingnan mo to! Kumusta, tagapamahala? Ako po ay narito Kumusta, tagapamahala? Kumusta, tagapamahala? Akin yan! Akin yan! Halika! Halika! makipag-usap tungkol sa kooperasyon. Palengke ba ito? Bakit ang daming tao? Huwag kayong magmadali. Huwag magmadali. Makiraan po, makiraan. Tagapamahala, tingnan ninyo ang aking mga dokumento. Isa-isa lang. Isa-isa. Huwag magmadali. Huwag magmadali. Kumusta po tagapamahala? Tingnan ninyo po ang aming mga dokumento ng aming tindahan ng damit. Kami ay orihinal na brand ng disenyo. Ano ang tawag mo sa akin? Tagapamahala po? Nagkakamali ka yata. Nakapaligid sila sa tagapamahala. Hindi ito mali. Bagamat siya ay nakasuot ng mukhang mataas na posisyon, ngunit siya ay walang disiplina sa paghawak ng mga bagay. Kapag maraming tao, hindi siya kalmado, masyadong mahina ang kanyang personalidad. Hindi siya ang taong makakapagpasya. At saka, ang daming dokumento. Tinanggap niya lang, hindi niya tiningnan. Ibig sabihin, wala siyang karapatang tumingin. Pero, babae ako. Ano naman ang babae? Sa mundo, bukod sa lalaki, babae na lang. Sino ang nag-utos na ang babae ay hindi pwedeng magkaroon ng sariling karera? Gusto ko ang iyong personalidad. Huwag na kayong magtalo. Ang aming pabrika ng damit ay nakapili na ng tindahang makikipagtulungan. Ito ay ang sa Binibini, Wanzhou Clothing Store. Hindi pa nagsalita ang tagapamahala. Anong karapatan mo para magpasya? Ito si tagapamahala Lee. Ako ang kanyang sekretarya. Kayo po ang tagapamahala? Kanina ay hindi namin kayo nakilala. Pero hindi ninyo pwedeng dahil lang na nagkamali kami ng pagkakilala, ay siya na ang pipiliin ninyo. Pinili ko siya dahil mas malakas ang konsepto ng disenyo ng kanyang brand. Mas akma sa susunod na merkado. Puro salita lang. Hindi ba't dahil babae siya? Katulad mo? Ano naman yon? Minamaliit mo ang babae? Huwag kang magtayo ng tindahan ng damit para sa babae. Huwag kang kumita ng pera mula sa mga babae. Huwag kang humingi ng tulong sa iba na makipagtulungan sa babaeng tagapamahala. Ikaw. Ano ba ang sinasabi mo? Hindi ba't nagtatanong lang ako para sa lahat? Sige, magiging direkta na ako. Ang kita ng tindahan ng Binibini ay mas mataas kaysa sa alinman sa inyong mga tindahan. Mas mataas ang kita. Ang pakikipagtulungan sa kanya ay mas magkakaroon tayo ng katiyakan. Miss Jong, sana'y maging masaya ang ating pakikipagtulungan. Masayang pakikipagtulungan. Bukas na ang tindahan. Maligayang pagbubukas ng sangay ng Wanzhou damit pambabae. 20% off sa lahat. Maligayang bati, Wan Kiao. Nakapagbukas ka na ng unang branch mo. Pareho tayong masaya. Mula ngayon,
magkakasama na tayo sa negosyo. Tagapamahala Lee, may isang bagay, sana akong gustong pag-usapan sa'yo. Sabihin mo, Dati, ang mga damit ko ay gawa ng mga tiyahin sa baryo. Magagaling silang magtrabaho, napakabilis. Pero nang makipagtulungan ako sa'yo, nawala na sila ng trabaho. Wang Qiao, kahit na magkaibigan tayo, hindi kita pwedeng bigyan ng espesyal na trato. Naiintindihan ko. Mag-iisip na lang ako ng ibang paraan. Kaya nga, papuntahin mo na lang sila para mag-apply. Basta pumasa sila, kahit ilan, tatanggapin ko. Ate, ikaw lang ang ate ko. Halika. Handa na ang pagkain. Nakuha ko na ang notice para bumalik sa syudad. Nakuha ko na rin. Tayo. Sa wakas, makakauwi na tayo. Pero plano ko pa rin na magrenta ng bahay dito sa bayan. Ang daming trabaho sa tindahan. Kailangan ng tao. Sige. Ikaw ang masusunod. Wang Qiao, may mga bagong tauhan na tayo sa tindahan ngayon. Magpahinga ka muna sandali. Huwag kang masyadong magpapagod. Nanay, ako rin naman. Araw-araw akong tumutulong sa tindahan. Bakit hindi mo ako kinaaawaan? Tita, ako ang bahala sa'yo. Ay naku, ikaw lang talaga ang may malasakit sa akin, Zayzay. Hindi katulad nila, may paborito. Tungkol naman sa tindahan, naayos ko na ang lahat. Pagkatapos ng ilang araw, magbabakasyon tayong buong pamilya sa Timog. Mag-enjoy tayo ng husto. Yehey! Wang Qiao. Kayo na lang ang pumunta. Kami ng nanay mo, matatanda na. Ayaw na naming sumabay sa inyo. Tatay, sama ka na. Sabi nila, punong-puno ng ginto sa Timog. Napaka-moderno. Araw-araw akong lalakad na nakayuko para pulutin lahat ng ginto. Mukhang pera ka talaga. Baka sakali, Makakita pa tayo ng artista sa pelikula. sundok kita. Kahit na napadpad ako sa isang kakaibang panahon. Pero dito, may pamilya akong nagmamahal sa akin. Diyos ko, buti naman naintindihan mo.